Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin nang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 223 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Lalo ngang nakadama ng mas matinding pahirap etong si Hound matapos ang naging pagkilos nitong si Jinyu at talagang labis na nababahala noong aniya ay nangyayari na ang pinakaayaw sana niyang sitwasyon na maganap. Buhat ng etong Crown of Tyranny ay nagsimula ng tanungin siya kung sa palagay nga daw niya ay karapat-dapat siyang panghawakan ang naturang korona at kung siya nga daw ba ay may kakayahang pamunuan ang lahat gamit ang kaniyang lakas na tinataglay. Sadyang nahihirapan nga siyang analisahin ang mga nangyayari at buhat sa lakas ng nag-uumapaw na kapangyarihang inilalabas nitong korona ay tuluyan na nga siyang nilamon ng kapangyarihan nito at nagsimulang balutin ng nakakasilaw na liwanag ang buo niyang katawan na sadyang ikinabigla ding masilayan maging nitong si Jinyuk. Ayon pa nga sa binata na kaniya pang natatandaan kung gaano kahirap at sakit ang kanyang dinanas noong unang beses din niyang mahawakan ang nasabing korona, lalo na kung hindi ka nito kikilalanin bilang karapat-dapat na magtaglay sa naturang bagay, kasabay ng pagkakabitaw nitong si Hound sa Crown of Tyranny at tuluyang nahulog na sa lapag. Sadyang kalunos-lunos nga ang sinapit itong nasabing old guard buhat ng ang buong katawan niya ay tinusta ng napakalakas na kapangyarihang nagmumula sa korona at malapit ng tuluyang malagutan din ng hininga. Marang nilapitan nga siya nitong binata habang etong si Hound ay nakiusap sa mahinang boses na tuluyan ng wakasan nitong si Jinyuk ang paghihirap na kaniyang dinaranas. Mas minabuti namang lagyan nitong binata ng panyo ang ulong bahagi nitong old guard at nakangiting isinaad na may isang bagay nga daw siyang nais munang tingnan bago niya tuluyang ipagkaloob kay Hound ang hinihiling nitong kamatayan. Kinuha nga niya ang pagmamay-ari nitong executioner sword at pinuri ang ganda ng nasabing espada. Aniya ay lubha nga daw maihahalin tulad ang grado nitong tinataglay sa sandata niyang balmung. Isa nga rin daw ito sa mga kagamitang napakahirap matuklasan at hanapin sa gitnang palapag ng tore. Sa mahinang boses ay nasambit naman itong si Hound na normal lamang sa isang duelo na kunin ng mananalo ang anumang bagay na kanyang mapakikinabangan mula sa kanyang matatalo. Subalit ang espada nga raw na kasalukuyang hawak-hawak na nitong si Jinyuk ay ang tanging nag-iisang naiwang legasiya mula sa kanyang pamilya. Dagdag pa nga nitong si Hound na kung sadyang pinahahalagahan nitong binata ang dangal mayroon ang kanyang nakalaban na kung saan ay itinaya maging ang kanyang buhay ay pahahalagan nga daw niya ang espadang kanyang pinanghahawakan. Natahimik nga etong si Jinyuk sa payag na kanyang narinig. Subalit agad ding nagbago ang ekspresyon ng kanyang pagmumukha na tila ba isang demonyong isinasaad ang pagtanggi sa kanyang huling kahilingan, sapagkat siya nga daw ang tipo ng individual na mas pinipili ang pagiging praktikal kumpara sa karangalan, kasabay ng pagsasakripisyo sa nasabing espada upang tuluyang makumpleto ang kondisyong hinihingi ng system. Sadyang ikinabigla nga itong marinig ni Hound at hanggang sa uling sandali ng kanyang buhay ay napuno itong old guard ng matinding pagkapuot para dito kay Jinyuk dahil wala nga daw anumang dignidad sa pagkatao mayroon etong binata. Subalit wala namang pake sa kanyang naging payag etong ating pangunahing tauhan sapagkat lubos nga siyang nasisiyahan na makopya ang unique sacred spear na Wheel of Reversal mayroon etong natalo niyang old guard kasabay ng pagpapahayag muli ng system ng kaniyang pagle-level up. Kinutya nga niya etong si Hound sapagkat ang pag-usapan pa ang karangalan sa uling sandali ng kanyang buhay ay wala na rin di umanong saysay pa at mas mabuting isama na lamang ito ng naturang old guard patungo sa impyerno. Doy nilapitan na nga rin niya ang Crown of Tyranny at marahang nasambit na ganito ang tamang paraan kung papaano kunin ang nasabing korona. Sa mga sandali ding iyon ay napawalang bisa na rin ang skill na battlefield selection nitong si Chun Yusong at agaran niyang napuna ang kakaibang pangyayari na kasalukuyang nagaganap sa kinaroroonan nitong ating pangunahing tauhan. Nasambit nga niya na tila ba nilalamon ng hindi masukat na klase ng kapangyarihan ang buong katawan at pagkatao, mayroon etong si Jinyuk at literal na nababahala para sa kaligtasan, mayroon etong taong lubos niyang kinamumuhian at hindi nga daw siya makakapayag na mamatay ito hanggat hindi niya siya natatalo. Subalit ang kaniyang pagkabahala at pag-aagam-agam na nadarama ay agad na pinawi nitong si Alice sapagkat ang nasisilayan nga lamang daw sa ngayon nitong kanyang dakilang stalker ay isang klase lamang ng pagsubok na talagang ipinagtakang marinig nitong si Chun Yusong. Paliwanag nga nitong babaeng vampira na ang lahat ng ito ay isang klase ng pagsubok ng Crown of Tyranny upang matukoy
kung talagang karapat dapat ang sino mang magtatangkang siya ay angkinin at gamitin. Napagpasyahan nga nitong si Jinyuk na gamitin na ang skill na Heavenly Demon Divine Art habang hawak-hawak ang nasabing korona at nakangiting nasambit na malamang ay pamilyar para dito sa Crown of Tyranny ang klase ng kapangyarihang kaniyang inilalabas, buhat ng itong araw ay katulad at nahahawig sa kapangyarihang tinataglay ng unang nagmay-ari sa kaniya. Kasabay ng mariing pagsasaad na huwag na siyang maging pasaway at tanggapin na siya nito bilang kaniyang bagong tagapangalaga. Inilipat naman sa mas mataas na palapag ng tore ang daloy ng kwento at ipinakita sa atin ang Eden's Domain. Marang naglalakad nga itong arkanghel na si Gabriel nang bigla na lamang siyang tinawag nitong kanyang kasamahang nagngangalang Samael at dooy inilahad sa kaniya kung ano na ang kalagayan sa nagaganap na digmaang sibil sa hanay ng mga arkanghel. Inilahad nga nitong si Samael na naging marahas ang rebelyong isinagawa nitong iba pa nilang mga kasamahan na pinamumunuan nitong kapwa nila arkanghel na si Kizakel. Subalit sa uli ay mas nanaig ang kanilang hukbo at halos kalahati na lamang sa kanila ang natira na mas piniling tumakas na lamang mula sa domain ng Eden. Ninais nga sana nilang sundan daw ang mga nasabing kapwa nila arkanghel, subalit ang bilang ng mga sugatan sa kanilang hanay ay masyado na ring malaki, kung kaya't mas minabuti nilang ihinto na muna ang kanilang isinasagawang paghabol sa grupo nitong sina Kizakel na kahit nga nakatakas ay kapwa nagtamo din ng pinsala mula sa pinakawalang pag-atake nitong arkanghel na si Gabriel. Ipinahayag nga nitong nasabing nilalang ang kanyang bagyang pagkadismaya, buhat ng para sa kanyang mga kapwa ay tinuturing na kapatid na arkanghel ay hindi niya inaasahang magkakaroon ng digmaang sibil dahil lamang sa pagkakaroon ng hindi magkatulad na pananaw, lalong-lalo na sa ganitong napakahalagang sitwasyon. Isang araw itong klase ng kasalanang walang kapatawaran, subalit patuloy pa rin silang humihingi ng pangunawa, gabay at basbas mula sa kanilang ina. Samantalang iniba nga nitong arkanghel na si Samael ang takbo ng kanilang talakayan at isinaad na batay sa impormasyong nakalap ng kanilang informante sa hanay ng mga administrator ay kasalukuyan ng araw ang Crown of Tyranny ay napasakamay na ng isang manlalaro. Natigilan nga etong si Gabriel at napabuntong hininga habang isinasambit ang katagang sa wakas nga daw ay nagsimula na rin ang unang hakbang upang magkaroon ng paggalaw at pagbabago patungo sa ikalimampung palapag ng tore. Pagkatapos noon ay muling ipinakita sa atin etong si Jinyuk na pilit na ginigising nitong sina Teresa, kasama itong iba pa niyang mga kasamahan. Dahan-dahan nga niyang iminulat ang kanyang mga mata habang tinatanong siya hinggil sa kanyang kalagayan. Buhat nang naglabas nga daw siya nang nag-uumapaw na enerhiya hanggang sa siya ay tuluyang bumagsak sa lapag at mawalan ng malay. Pasimple namang nawika nitong kanyang dakilang stalker na hindi na nga daw niya kinakailangan pang hawakan ng mahigpit ang korona na nasa kaniyang kamay na bahagya nga niyang pinagmasdan. Lalo't kinilala na nga rin daw siya nito na kaniyang bagong tagapangalaga. Tuwang-tuwa nga etong si Jinyuk sapagkat isa ang Crown of Tyranny sa mga requirements upang hamunin ang ikalimampung palapag ng tore at maging ang epekto nito para sa kanya ay nagkakaloob din ng 30% karagdagan sa lahat ng stats na kanyang tinataglay. Ang kaniyang ipinakitang kakaibang ngiti ay sadya namang hindi nakaligtas sa matalas na paningin nitong kanyang dakilang stalker at bagyang nababahala kung kaya't upang pakalmahin ang sitwasyon ay isinaad na lamang nitong si Teresa na malamang ay isang magandang sinyales at may naiisip na bagong ideya itong ating pangunahing tauhan kaya niya ito ginagawa. Dooy mas minabuti namang tanongin itong binata kung ilang level nga daw ang kanyang itinaas matapos na talunin ang isa sa mga old guard na sinagot naman itong si Teresa ng 10 level. Gayon nga rin ang nakuha niyang sagot kay Chon Yusong kaya't nasambit nitong binata na kapwa silang tatlo ay magkakatulad ng itinaas matapos ang pakikipaglaban mula sa mga nilalang na ipinadala ng ikalimampung palapag ng tore. Kinapitan nga niya itong dalawa na gulat at isinaad na nangangahulugan lamang nga daw ito na silang tatlo ang kasalukuyang nagtataglay ng pinakamalaking tsansa na marating ang pinakatuktok ng Tower of Trials at hindi ba't isang araw itong napakagandang balita. Ang payag nga niya ay isang bagay na lubos na hindi inaasang marinig nitong kanyang dakilang stalker na pasimple ding napangiti at nawikang sa dami nga daw ng sasabihin ay ito pa talaga ang kanyang napili matapos na halos mamatay na siya sa kanyang isinagawa. Habang napuna naman nitong si Teresa na sadyang kakaiba nga daw ang kasiyahang ipinapakita sa ngayon nitong si Jinyuk. Samantalang ang kanilang ang masayang sandali ay palihim namang pinagmamasdan nitong kanyang mystery caller at pasimpleng nawika na nagawa nga raw nitong si Kang Jinyuk na magkaroon pa sa ngayon ng mga maaasahang kasamahan kumpara sa nakaraan.
At ang makadama ng kasiyahan sa ganitong klase ng mga pagkakataon ay isa lamang patunay ng natatangi niyang katangian. Dagdag pa nga nito na kung magpapatuloy ang kausayang kaniyang ipinapamalas, ay nakatitiyak siyang muling maaabot nitong binata ang pinakatuktok ng Tower of Trials. Subalit pasimula pa nga lamang daw ang lahat, sapagkat darating din muli ang panahon kung kailan siya ay malalagay sa isang sitwasyon na kinakailangan at pwersahan siyang papipiliin. Kaya't napapaisip nga daw siya kung anong klaseng pagpapasya ang isasagawa nitong binata kapag dumating na ang sandaling iyon. At sa mga oras nga ding ito ay ipinakilala na sa atin na ang mystery caller ng ating pangunahing tauhan ay isa din pala sa mga administrator ng Torre na kasamahan nitong si Asting, na nagngangalang Seyong Iyon Juan mga master.